ko, True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, magandang tanghali sa'yo at 9 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kumusta, mos? Sa lahat ng mga tutok na sa ating programa, thank you so very much. Ito bang programang H2H? Heart to heart na kailangang i-share nyo na. Katulad ng gagawin ko ngayon. Ayan napakadali lamang po habang nagsasalita, nagmumultitask pa si Kuya Poy. Na-share ko na. Oh, gusto nyo ulitin ko pa? Oh, kita nyo naman ha. Kumusta po ba itong nagdaang weekend para sa inyo, sa lahat ng mga merong pamilya dyan, sa lahat ng mga nakipagsabayan? Sa lahat ng mga nakipagsabayan sa mga paglabas-labas kahapon, nung Sabado, inagahan nila pero nagulat dahil, ang dami na rin pala nag-advance celebration para sa Father's Day siguro to. Ayan! At yung iba naman, syempre, yung simple lang. Katulad namin. Doon lang kami nagstay ha. Nag-host lang. Wow, nag-host. Hindi, nagyaya lang yung tatay ko. Doon na tayo sa bahay ha. At masyadong maraming tao sa labas. Doon tayo sa bahay pagkatapos nating magsimba. Yan. Kasama ang mga apo. Kasama ang mga anak. Nagsalo-salo. Kasama ang ilan ding mga kaibigan pa. Ayan, thank you. Sa lahat po ng mga bumate sa inyong lingkod, sa Facebook tsaka sa Instagram, sa lahat ng mga bumabate, Happy Father's Day Kuya Poy, maraming salamat. Ang sweet nyo naman. Ayan. At sa lahat nga po ng mga ama, samantala, sa mga kapatid din nating Muslim ngayon, Eid Mubarak. Yan po ang aming pagbati naman mula dito sa H2H Heart to Heart. Tuloy-tuloy ang ating pamimigay ngayong holiday ng mga papremyo. Mamimigay nga po tayo ng isang 250 pesos na cash at isang sulit TV box. Ganon. Tuloy ang ligaya, tuloy ang sama-sama. Kaya naman tuloy mo na ang pag-share mo dyan, kapatid. Sabi ko nga nung nakaraan nagsishare nga kayo ng mga walang kawawaang mga kung ano-ano sa inyong Facebook wall. Bakit hindi ang H2H ang i-share ninyo? Ay, mga kwento na pwedeng, welcome ang mga kwento mo rito mapag-usapan natin yan. At syempre, sina Lolita Santos nakatutok na rin sa atin, sina Aleni Hunco, si Alma Aranilio, ayan. Sige. At syempre, eto lang yung ilan natin mga paalaala, i-follow nyo na nga po ang 92.3 True FM FB page. Para sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa radyo 92.3 True FM FB page. Yan po ang pwede ninyong i-follow. Samantala para sa lahat ng mga gustong mga mag-share naman, magbahagi ng inyong mga payo, ng inyong mga kuro-kuro sa makakausap natin. Halimbawa sa H2H Confessions. Ayan, at syempre dito naman din sa ating Dear Kuya Poy. Meron din kayong gustong sabihin. Pwede rin naman. Ito ang aming mga hotlines. 8631-5788 o kaya naman ay ang 8631-6674. Ulitin lamang po natin yan 8631-5788 o 8631-6674. Ayan. At mainit na ang ating aamin at magtatapat ngayong tanghaling tapat para sa ating H2H Confessions. Kaya naman wag na nating patagalin pa. H2H Confessions. Kakaibang sorpresa sana ang gagawin ni Theomar sa jowa niyang si Mylene para sa kanilang first anniversary. Pero imbis na maging memorable, ay nauwi pa sa bangungot ang kanila sanang selebrasyon. Yan ay matapos ngang pagselosa ng matindi ni Mylene ang kausap na coordinator nitong si Theomar sa sorpresang dinner sana.
Nagugat yan matapos na makita ni Maylene ang profile picture ni coordinator na naka two-piece na swimsuit. Sa galit ni Maylene ay nagawa niyang pagsasampalin at masaktan itong si Teomar, ang kanyang partner. At kahit anong ang gawing paliwanag naman itong si Teomar at ni ating coordinator, si Maylene wala na raw pakialam. Galit talaga para doon sa surprise. O ito, mula sa Pandi, Bulacan, 27 years old. Tama ba ang pagkakabanggit ko sa pangalan mo? Teomar o Chomar? Tama po, Teo po. Teomar. Magandang tanghali sa iyo, Teomar, ha? Tanghali po. Oo. Ayan, saan ba nangyari itong pananampal? Kala ko pinagsasampal si coordinator. Ba't kasi kailangan mo pa ng coordinator? Ano bang gagawin mo? Magpo-propose ka na ba? Ano po kasi yun? Yun po kasi yung unang anniversary namin. So, sa akin naman po is gusto ko na special po. And yung nga po surprise. Mhm. So, ang nangyari naman po is ako na surprise po dahil nga po dun sa nangyari po. Oo nga. Pero bago nangyari yun, ibig sabihin, nandun ba kayo sa lugar? Nakarating ka sa lugar na umpisahan ba? Hindi pa, nagpaplano ka pa lang. Bale po, nakaplano na po siya. Then, okay naman na. Then, yung po, nangyari is bakit may pagtingin sa FB account nung coordinator itong si Maylene? Bale po, di ba po, ganun po sa resto. So, game ng coordinator or something sa kausap para ma-arrange yung gusto mong surprise. So, doon naman po yun. Kumbaga, through online ko siya na kausap para ma-set yung ganong surpresa. Then, ang nangyari po kasi, medyo may kagandahan yung coordinator. Nag-sales po yung isa na kahit wala naman po talaga. Oo, pero baka dun sa conversation ninyo, may nakita ba siya? Nakaduda-duda? Pwede siyang magalit talaga? Totally po, wala kaming conversation. True call po kasi ano nangyari po. Ayun Conversation po namin lang po is yung sa location, then sa confirmation lang po. Oo, tsaka mga contact number, ganoon lang. Ayan, Yes. pero ibig sabihin ko, bakit naman magwawala naman ng ganun si anong pangalan to? Si Maylene, kung sakasakaling wala naman siya Si May nakitang... Maylene. Yes. Okay, sorry. Ayan, si Maylene, nang ganun-ganun lang. Pero nagtataka naman ako picture lang naman yun nung coordinator. Bakit naman? Ibig sabihin, hindi sila nagkaharap ng personal. Nakaharap po ng personal po siya twice lang po. Yung nag-payment ako, then yung sinet na namin yung location, pati mangyayari. Oh, pero I'm confused kasi sabi mo, sorpresa siya. Bakit Yes, nandun din yung isu-surprise mo na si Maylene? Totally po wala po siya noon. Ang nangyari po kasi that time is malapit din sa yung location. So, ang nangyari po, parang nakita raw niya po ako gano'n. Oh, nakita ka niya. So, sumulpot lang siya ron sa lugar. Yes po. Oh, tapos ayan na. Tapos, kaharap niya na. Ba't naman titignan pa yung profile picture? Ha? Paano po? Oo. Kaharap nyo na. Bakit naman nung nakita pa yung profile picture, tsaka lang nag-react ng violente si Maylene? Ayun po, hindi ko rin alam kasi sadyang may toyo talaga din po talaga siya minsan. Ayan. So ngayon, doon ka ba mismo na pagsasampal at nasaktan, Teomar, doon sa lugar na pinangyarihan kung saan kayo nag-uusap? Yes po. Totally, maraming tao doon. Ayun nga, yung bigla niya ako sinampal. Inaway. Pati yung coordinator, inaway niya. Kumbaga, yung araw na yun, hindi ko lang maramdaman ko. Parang gumuhula, napahiya pa ako dahil sa nangyari. Yan. O sige, so ngayon, ano ang gusto mong mangyari? Ngayon ba nakapagpaliwanag ka na kay Maylene? Bali, sinusubukan ko magpaliwanag sa kanya. Sinusuyo ko siya kung anong ginagawa ko. Pero siya po yung mismo yung ayaw ko mausap sa akin. Hindi pa naman ang dahilan. Hanggang ngayon, gano'n nakatagal? Kasi ang anniversary po namin is June 5.
almost 2 weeks, magko 2 weeks na rin po. 2 weeks nakatahimikan lang at ayaw talaga makipag-usap nitong si Yes po. Maylin sa'yo. Ayan, pero doon sa lugar naman, na unawaan ka naman ba ng coordinator? Yes po, pati yung mga karoni din po kinausap ako. Oo, na naging ganoon si Maylin, ano? At syempre may Okay. eksena pa hanggang sa paglabas. Ibig sabihin, hindi ka na doon ka ba inabot ng kanya mga sampal-sampal? Hindi naman. Opo, Doon po talaga. doon location. sa loob na 'yon. Pero Okay. 'di ba, that's one way na makikilala mo rin kung sino yung partner mo. Pero syempre dalawa yung ano niyan, ano, anggulo na ayaw niyang mapupunta ka talaga sa iba. Nga lang, mali, sintonado yung pagdududa niya. So sa ngayon, ikaw ba ay merong mensahe para doon sa ano mo, no? Doon sa lugar kung saan napahiya ka, sabi mo, doon sa coordinator, syempre she also deserves at yung lugar some kind of apology rin. No, although naiintindihan naman daw nila. Una po doon sa tag-reservan ko ng resto, then sa coordinator na kinausap ko po, pasensya na ho and sorry talaga sa nangyari. Hindi ko siya alam na ganun mangyayari and ganun magiging mood niya or attitude niya that day. Then sa mga tao naman po na nandun sana, is wag niyo sana po ako husgahan dahil dun sa nangyari ho. Yung unang-una po i-clarify ko na wala kaming relasyon ng coordinator. Mhm. Nakasunan talaga siya dahil doon nga po sa special na araw na yon, siyempre unang anniversary namin. Oo. So gusto kong maging special ho talaga para sa amin dalawa. Kasi hindi rin naman natin alam kung may boyfriend o may karelasyon yun na baka, alam mo na, wala naman kaya nag-video sa paligid nung eksena. Hindi ko na po sure kasi Magulo na na-blank ko eh, na no? po talaga Magulo. na po ako noon. Nag-blackout na rin po talaga ako sa nangyari din. Mm-mm. At syempre, panghuli, ano ang gusto mong mga sabihin para dito naman kay Maylin? At Maylin, sana nakikinig ka naman, ano? Ito ay panawagan, surprise pala, yung ina-arrange sana nitong si Teomar, pero ang suma total, habang nakikipag-usap doon, akala niya ay may pinopormahan ka doon sa lugar na yun. Tama? Teomar? Akala po niya kasi is pinapormahan yung coordinator. Yung coordinator dahil aminado naman si Teomar, medyo may itsura. Oo, appealing naman yung datingan nung coordinator. Pero buti na lang, hindi na sila nakigulo pa doon sa... Oy, may delivery ka. May Shopee. Ay, pasensya na po. Oo, may dumating. Tignan mo nga, baka nandyan. Dali lang. Okay. Ayan, pero sa mga kapatid nga natin, ano, ganyan yung nangyari. Surprise sana, pero siya ang nagulpi de gulat. Alam mo yung sabi na yon? Oo, ito talagang nagulpi at nagulat sa nangyari. O, sige. Pero ito na rin, ang pagkakataon mo naman, ano, Teomar, para to speak your mind. Sabihin mo na at magpaliwanag ng mga bagay na gusto mong sabihin dahil for 2 weeks now, ay hindi siya pinakikinggan daw, mga kapatid, ni Maylin, ang kanyang susurpresahin sana na partner niya at nag-anniversary sana sila noong June 5. Kaya ito na ang pagkakataon mo, kausapin mo si Maylin o si Maylin. Teomar, go ahead. B, sana kausapin mo na sana ako dahil unang-una wala akong masamang intensyon. Dalawa, coordinator natin yon. Surprise ako talaga yung para sa'yo dahil yun ang unang anniversary natin. Then, sana kausapin mo na ako dahil almost 2 weeks na rin. Sila tito, si tita, kinausap ko na pero ikaw mismo nag-refuse na kausapin ako or talabasin ako sa bahay. Ayun po. So nakapagpaliwanag ka na rin sa mga magulang niya. Yes po. Alam mo, tama yun. Tama yun, Teomar. Nagpaliwanag ka na kung ano talaga yung nangyari para kahit papaano, no? At ako naniniwala na nandun sa loob ng bahay nila, kahit papaano, meron na ring nagpapaliwanag sa kanya. Basta ikaw, Teomar, ha? Totoo yung mga sinasabi mo, ha? Sa amin dito. Yes po, totoo po. Oo, totoo yan na meron ka lang pinaghahandaan na ano kasi meron akong kakilala dati, kunyari coordinator daw pero talagang sinusundo niya pa yung ano. Oo, sinusundo pa yung coordinator kuno.
Oo, pero yung pala, meron din talagang relasyon. Basta ikaw, totoo yan ha, Teomar. Opo. Okay. O ito, sa pagkakataong ito, Teomar, meron namang gusto magbigay ng payo sa'yo mula sa Antipolo na si Kuya Robert. Si Kuya Robert, pakinggan natin. Teomar, Kuya Robert, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din, Kuya Popoy. Opo, ano ba masasabi ninyo at may papayo dito kay Teomar? Nasusurpresa sana, kaso siya nasurpresa ng partner niya na si Maylin. I think nabanggit mo rin kanina, Kuya Popoy, yung pagiging may ugaling violente. So pag-isipan niya, since di pa naman sila, mag-1 year pa sila, kasi naniniwala ko sa ugaling pagiging violente, baka ang magiging ending nito, baka maging battered husband siya in the end. Yun lang, kasi nagawa na niya kaagad eh. Correct. Walang any reason, walang proof eh. Hindi, meron namang rason. May rason, pero mababaw para maging violente siya. Wala nang pinakinggan na paliwanag. Oo, tama yun. At Kaya, yung lugar, isipan niya alanganin yung mabuti. lugar. Habang maaga. Yan. Ito, Teomar, narinig mo ba yung sinabi ni Kuya Robert? Teomar? Hello? Oo. Hello? Narinig mo naman yung sinabi ni Kuya Robert, 'di ba? Nabanggit ko nga rin kanina na yung mga pagkakataon na ganito ay pagpapakilala rin ng tunay na ugali ng partner mo. Sabi ko nga, dalawang anggulo 'yan. Pwedeng ayaw na ayaw kanya maagaw ng iba or may sa violente siya. Hindi ba siya ngayon lang ba siya nagalit ng ganito? Bali dati po kasi panay toyo naman pinaano ko. Konting away lang pero walang pisikalan. Oo. Pero anong toyo? Anong toyo? Gusto ba niya yung sinusuyo siya? Yung Yes, pwedeng konting paliwanag lang pero susuyuin mo ng makailang yung gumaganong Gusto po ganun. niya sinusuyo siya, nilalambing po siya, ganun po. Kumbaga, ngayon na nangyari yung ganung senaryo na ayun nga, bigla siyang nagalit ng di ko man dahilan, bigla siyang nagkagat. Ayan, pero isang rin yun, isa rin yun sa mga tamang konsiderasyon nga. Ayan, na-pick up nga rin ni Kuya Robert sa mga sinabi ko. Kuya Robert, maraming salamat ha. Kuya Robert. Yon, salamat. Kuya Robert ng Antipolo. Ayan, pero Teomar, syempre, nangyari na yung mga ganyan. Dapat ina-assess mo rin. Can you live with it? Can you live with this person na, na alam mo na, meron siya mga ganyan. Paano ba yung pagkakasampal sa'yo? Kasi meron yung mga sampal na na cute lang. Although pamimisikal pa rin yun, mga kapatid. Pero at hindi natin na-encourage, hindi natin sinusuportahan yung pananakit na gano'n. Paano ba? Full-blown sampal? Sapok ba ang inabot mo, Teomar? Bali sampal po na malakas talaga ho. Yung talagang lumalaga pa? Opo, na hindi ko inaasahan ng gano'n talaga ang mangyayari. Nabatukan ka pa, bukod sa sampal, ano pa? Sinampal po, kinurot, ayun po. Ganun po ang mga pinagagawa niya sa akin that day po. Tapos sabay walk out. Opo. Ayun. Yan nga. So, i-consider mo rin yun. Kaya mo ba yung mga ganito lang? Kasi, alam mo, sa mga magpa-partner, sa mga bago pala mag-partner, cute yung cute yung nanunuyo ka, cute yung tinutopak kunyari, pero if it becomes yung kumbaga parang nagiging habit na ng partner mo at kapag ka ikaw ay mas naging busy na rin sa buhay pero siya ina-expect pa rin yung same treatment as before na para kayong mga high school, para kayong mga nagliligawan pa lang, magiging iba na rin ang treatment mo dyan dahil syempre may pagod ka na, meron ka ng tawag mo rito, tumagal na rin pagsasama nyo doon sa same style na kumbaga yung konting paliwanag mo kulang pa, kailangan may ganito, may ganyan, may ganun. Hindi mo na alam minsan. 'Di ba? Kaya mo ba 'yan, Teomar? O kailangan mo na ring i-address 'yan dun sa partner mo? Sa ngayon po, need kong kayanin kasi ako po yung tao na ipupush ko hanggang kaya ko. Pero wag naman po sana dumating sa punto na mapagod na po ako, na kakaintindi, kakasuyo, na ang paulit-ulit na nangyayari. Yan. Kasi una-una po, sa family niya and sa akin po kasi, nangako ko sa family niya na
magtitis ako, alaga ko nila kahit madalas may topak, gano'n. Ngayon, family naman niya sa akin, ang sabi sa akin is, mahaling ko lang anak nila ng tunay. Sa kanila is okay na po. Yan. Alam mo, Teomar, sa tunog mo, no, at sa disposition mo sa buhay, tingin ko ay mabuting tao ka. Hindi naman sa sinasabi natin dahil sa sinaktan ka nitong si Maylene ay masamang tao siya. Pero sana, sa lalong madaling panahon ay may address na yung ganito mga issue na laging pagtotopak. Hindi rin kasi maganda na nakakasanayan na lagi nagpapasuyo. Papaano nga? Sabi ko, nakakapagod din ang manuyo para minsan. I personally had a relationship na ganyan. Nakakapagod, anong tawag mo rito? Kumbaga sa pagkain, yun at yun na lang. Nagsasawa ka na. Parang ayaw mo na rin. Sige, kung tutupakin ka, sige, tupakin ka na lang. Ganyan. Tapos magtatampo pa yun pagka hindi mo sinuyo. Teomar. Diba? Yes po. Kumbaga, siya naman ang nag-create ng problema, isosolve mo sa paraan na gusto niya. At kapag ka sinolve mo, nang hindi nasunod yung gusto niya, siya papoint ulit. Ayan. Oo, nagiging manipulative kasi. Tinuturuan natin na maging manipulative, kinukonsinti yung ating partner at mali yun. Wag mo naman kukonsintihin. Okay? Cute lang na may tampu-tampu minsan, magsuyuan, tama yan. Cute lang. Pero kapag ka ginawa ng pa-cute na hindi na kinoconsider, halimbawa may sakit ka, ang busy mo sa trabaho, meron kang problema sa pamilya mo naman, sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo, isinasabay pa yung mga ganon. Pambihira, hindi na yata nakakatuwa kapag ka ganoon. Kaya turuan mo rin itong si Maylene. Given na ikaw ay mapapatawad na niya. Pero Maylene, mabuting tao to si Teomar. Kaya he deserves a second chance. Plus, mali naman talaga yung mga nasa utak ni Maylene. Meron palang pinaghahandaan para sa inyong dalawa. Kaya Teomar, maraming salamat sa iyong pagtawag. Maraming salamat din po. Okay. Love question of the day. Joker! Komikera pero mahilig manlait sa iba ang partner mo. Anong gagawin mo? Tatawa na lang? O pipigilan na siya? Yan. Eto, ang sabi ni Elsa Quizon. Sasabihan ko siya na pasalamat ka mga anak natin. Normal ha. Minsan kasi mahilig manlait. Ayaw ko kasi ng ganon. Kahit minsan umabot sa magkasagutan na kami dahil sa panlalait niya. Diba? Yan si Elsa Quizon. Pinagsasabihan ang kanyang jowa na. Ayan si Lynn Islao. Ako pinagsasabihan ko talaga, inaaway ko siya kasi nga bilang isang lalaki ka tapos mapanglait ka pa. Ayan, pero hindi naman ganun ang asawa ko. Ayan, sabi naman ni Jessica Joy Lagera, bad shot sa akin kapag kaganyan ng klase ng jowa na mapupunta sa akin. Kasi maling-mali na manlait ng kapwa. Dahil lahat naman tayo may di maganda sa panlabas na kaanyuan na dapat sa ating pinamumukha ng ibang tao. Bilang tao kasi kapag alam mo na nakakasakit ka na ng damdamin ng iba, bakit kailangan mo pang idaan sa joke na may malalim na pakahulugan? Dun ka sa joker na nilalagay sa lugar yung mga biro. Ayan. Ito naman si Helen Morcilia, sabi niya kakausapin ko siya ng masinsinan. Sasabihin ko, bago ka naman manlait, harap din muna sa salamin. Tanungin mo ang sarili mo kung perpekto ka nga bang tao. At kung sasagot ka ng oo, wala ka pa rin karapatan na manlait ng kapwa mo. Ilagay mo ang sarili mo sa taong lalaitin mo, anuman ang nararamdaman mo. Kahit biro yan, may biro na nakakasakit na kasi ng damdamin. Sabi naman ni Girly Corsaba, kung ang partner mo ay joker at mahilig manlait ng iba, ay mahalaga na pag-usapan namin ito ng maayos ha. Sasabihin ko talaga sa kanya na papaano kung ako ang naapektuhan sa mga biro mo. Ngayon na nakaka-offend. Ang pagpapakita ng malasakit sa aking mga nararamdaman ay mahalaga sa isang relationship. Kung hindi kami magkasundo sa mga issue na yon, maaring kailangan na namin ng tulong mula sa isang profesional. Yung iba kasi hindi lang mapigil yung bibig, no? Alam mo yon, ang mga pino-point out natin dito, no? Yung mga may dadaan lang dyan, na sabihin na natin medyo kakaiba ang kanyang datingan, pagtatawanan.
Ganyan. Kasi may mga taong ganyan mapanglait na parang hindi naman hindi sila kumikita ng pera para doon. Para lang mapatawa yung mga kasama nila, lalo na nga yung mga partner nila, no? Pero sana matutunan natin na pigilan din naman, sawayin ang ating mga partner kahit pa nga gaano natin sila kamahal. Yes, nakakatuwa at nakakatawa kang kasama, pero hindi mo naman kailangan na magpasaya at the expense na meron kang lalaiting iba. Na kailangan mong ibaba yung ibang mga nakikita mo. Yun nga yung panlalait. Yan naman din ang masasabi ko dito sa ating love question of the day. Dahil masaya at meron pa rin naman paraan para kayo ay matuwa sa inyong pagsasama-sama, di ba? Nang wala namang nasasagasa ang iba, nang walang nilalait na kinakailangang gawin pa. 'Di ba? Sabi nga ng mga sumasagot dito, buti nga sana kung perfect din yung partner ko. Ang dami ko rin pinalusot nung sinagot kita. Ayan, yung iba sabi nga nung iba sasabihan dudugtungan lang ng joke lang. Lusot na, of course not. Tigilan po natin yung ganyan. Wag nating i-normalize. Na kapag tila may na-offend, sabihin joke lang naman o kaya etchos. Ayan yung mga ganon. Wag nating i-normalize yung mga usapin na ganoon. Pagka may na-offend, you just have to apologize. Ganyan. Si Maria Lourdes Narcua, sabi niya, pwede namang magbiro pero wag namang katatawanan na wag namang gawing katatawanan, lalo na ang itsura ng ibang mga tao. Ayan, si Maxine Tolentino, sabi niya kakausapin siya o kakausapin ko ang partner ko at sasabihan ko siya na isipin muna mga sasabihin baka makasakit siya ng damdamin ng ibang tao na kanyang bibiruin. Kung sa tingin mo matutuwa ka sa ginagawa mo, ba't yung binibiro mo o nilalait mo, hindi mo alam nasasaktan na pala, kaya pag-isipan muna bago gawin or sabihin sa iba. Ayan, tsaka meron naman tayong mga set of friends, right? Na private jokes. Yung mga ganyan ay welcome. O sige, kahit pa nga tayo mismo ang maglaitan dito. Ayan, pero yung mga ibang tao na wala namang kinalaman, napadaan lang, nilait pa. Iba naman. Iba na yun. Bawal yun. Tama yun. Hindi na maganda yun, mga kapatid. At ang mga walang sawang nakasubaybay sa programang Heart to Heart. Ako nga pala si Sheila, 25 years old, mula dito sa Pangasinan. Kahit ilang buwan pa lamang kaming hiwalay ng boyfriend ko, ay labis pa rin ang nararamdaman kong sakit sa mga oras na ito. Kuya Poy, estudyante pa lamang kami ni Joey noon, ay siya na ang taong minahal ko ng totoo at todo-todo. Sino ba naman kasi ang hindi masasaktan ng malala kung 7 taon ang itinagal ng relasyon namin na mauuwi sa hiwalayan? Alam ni Joey na ako ang sumuporta sa kanya sa tuwing wala siyang matakbuhan at sa mga panahong gipit na gipit din siya. Hindi naman po sa panunumbat, pero ako ang unang nagtapos sa amin sa pag-aaral, habang siya naman ay isa namang man in uniform o nakatutok sa pag-aaral sa kanyang pagiging sundalo. Kuya Poy, planado na namin ang mga pangarap namin sa buhay ni Joey. Matapos nga ang pag-aaral ni Joey, ay tiniis ko ang 1 taon na wala siya sa aking piling. Opo, pumayag ako na LDR kaming dalawa ni Joey. Masakit man pero wala akong magawa dahil tawag yon ng tungkulin. Kaya ako ay tiniis ko na lamang ang ganoong setup namin. Pero masakit man na tanggapin, si Joey, Kuya Poy, hindi niya kinaya ang temptasyon na malayo kami sa isa't isa. Sa pagdaan ng mga buwan ay unti-unting naramdaman ko ang kakaibang pagtrato at kilos sa akin ni Joey. Blanco ako during that time dahil alam ko sa sarili ko na hindi naman nagbago ang pagmamahal na ibinibigay ko sa kanya. Hanggang sa nagpatuloy pa rin ito at tuluyang mauwi na nga sa panlalamig ng aming relasyon. Nagimbal ako sa nadiskubre ko, Kuya Poy, kalaunan. Iyan ay matapos kong makita sa Google Drive account ni Joey ang mga litrato niya kasama ang ibang babae. Sa mga pictures na ito ay nakita ko at naramdaman ang saya sa puso ni Joey. Senyales na masaya at may iba na ang halos 1 dekada kong karelasyon.
Sa tindi nga ng revelasyon na yon, Kuya Poy, ay nanlamig at nanginig ang aking buong katawan. At hiniling ko na sana ay matapos na ang bangungot na lang sanang katotohanan na natuklasan ko. Hindi ko sukat akalain na mangyayari rin pala sa akin yon, Kuya Poy. Para bang bumilis ang bawat sandali at dumating ang pinakakinakatakot kong pagkakataon. Nagdesisyong makipaghiwalay na sa akin si Joey. At sa hindi ko naman malaman kung ano nga ba ang pumasok sa kukote ko, ay bigla ko na lamang ding binitiwan ng basta-basta ang taong minahal ko ng mahabang panahon. Nang wala ng paglaban pa. Sa labis na kalungkutan na nadala ko sa trabaho, ay nadala ko na rin sa trabaho ang matinding kasawiang yon, Kuya Poy. Madalas ay tulala at hindi ko na alam kung may pupuntahan pa ba ako matapos ang nangyaring yon. Biglang gumuho ang mga pangarap at inaasam-asam ko sa buhay kapiling si Joey. I don't know kung dapat pa bang pagsisihan ang sinapit kong yon, Kuya Poy, given na hindi ko man lang ipinaglaban ang para sa akin. Litong-lito ako sa ngayon at sa puntong ito ay wala akong ibang malapitan para makahingi ng payo sa problemang kinakaharap ko. Umaasa ako na sana ay mabigyang pansin ninyo ang sulat at problemang patuloy ko pa ring binibitbit sa aking dibdib. Lubos na gumagalang, Sheila. Especially for you. Napakinggan nga natin mga kapatid ang kwentong ibinahagi ng ating letter sender na si Sheila. Pero Sheila, walang dapat na ipagsisi sa mga pangyayari na dumapo. At para ba nagtatagal pa sa iyong buhay sa ngayon, ha? Lalo na doon sa pagmamahal na ibinigay mo sa partner mo na si Joey sa mahabang panahon na hindi na kaya niyang masuklian pa. Hindi ka na dapat magsisi doon. Hindi sa haba kasi ng panahon ng inyong pagsasama ang sukatan kung tunay nga ba o magtatagal ang pag-iibigan. Umiyak ka, patuloy kang masaktan, sige lang. Valid ang nararamdaman mo, Sheila. Oo, totoo yan. Ilabas mo ang sama ng loob mo na hindi naman nakakaabala at nakakasakit sa iba at kahit sa sarili mo. Pagkatapos nito, move on, get over it, matutong ngumiti ulit. Harapin ang mundo na may pag-asa. Hindi lamang pag-asa na makahanap ka ng magiging kapalit ng iyong lumisan na partner na si Joey para sa iba, kundi pag-asang yakapin at mahalin muli ang sarili mo ng buong buo. Dahil sapat ka at magiging masaya kahit nga tuluyang wala na siya. Alam niyo mga kapatid, dapat talaga na matuto tayong tanggapin na ang pag-ibig po talaga ay walang inaatrasan. Totoo po yan, wala pong inaatrasan ng pag-ibig. Kapag ka gustong-gusto, kahit harangan mo pa ng sibat, ika nga ng mga matatanda, susugod tayo para sa pag-ibig. Nga lang, ganun din, kapag ayaw na, subukin mo mang pigilan ang pag-alis o paglisan ng isang taong inaasahan mong sasamahan ka hanggang sa huli. Ang tao kapag aalis na talaga. At wala ka nang magagawa doon. Mga kapatid, dito na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Dear Kuya Poy. At syempre, dito na nga rin po sa pagkakataong ito, i-announce naman natin ang ating mga ngumiti na muna kayo habang pinapahid ang inyong mga luha. Oo, sa inyo po mga nakikinig sa amin ngayon. Ayan, thank you so very much. Ayan, pero hindi, bago pala tayo magpatuloy, ito, basahin ko lang ang mensahe para kay Sheila ni Jonah Plateha. I feel your pain, Ate Sheila, pero kailangan natin tanggapin na hindi lahat ng tao mag-i-stay. Kaya you stay strong. Para kay Ate Sender, kay Ate Sheila, wala kang kasalanan kasi hindi mo naman kontrol ang lahat ng feelings ng boyfriend mo. May nakalaan na para sa iyo, minsan hindi ka pa lumalaban, talo ka na. Kaya okay lang ang naging desisyon mo. Sabi naman ni Gail Enriquez, mahirap ipaglaban ang isang tao na hindi na ikaw ang minamahal. Ayan, at si Moraida Lipio, sabi niya, mabuti nga at nangyari yung long distance relationship na pinasok ninyo, nasubukan mo kung gaano ba ang katapatan ni Joey para sa iyo at napag-alaman mo na mahina pala sa temptasyon sa LDR
ang partner mo. Hindi mo deserve ang ganyang klase ng pag-ibig. At eto na nga po ngiti na para sa lahat po ng mga winners natin. Ang winner natin ng 250 pesos na cash ay ang ating kausap kanina para sa H2H Confession, si Teomar ng Pandibulacan. Pare, pandagdag mo na ulit yan dun sa sa reservation. Ituloy nyo na yung anniversary ninyo. Dadagdagan pa yata yan ng producer namin, si Jeff Batlangga. Baka dagdagan pa yan. Ayan, pero ikaw nga ang winner natin ng 250 pesos. At ang winner naman ng Sulit TV box natin, si Maria Belleza Lumabi na sumagot sa ating love question of the day. Congratulations po sa inyo. Bukas muli, magkarinigan po tayo. Same time, same frequency, 92.3. Ito po, ang Heart to Heart. Nakasama niyo po ang inyong Kuya Poy, ang inyong Gwapopoy para dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.